So ngayon mga idol, meron akong isi-share. Ito ay starter relay. Papakita natin yung starter. Demo lang ito. Kunwari lang, nasa engine tayo. So para ito sa mga baguhan nga pala, itong content na ginagawa natin. Starter relay. Ito ay starter motor assembly. Minsan, ang issue ay check lang siya ng check. So, madalas kapag ganyan, kinakapos yan sa kuryente. Ito, ang galing ng susian ito na wire. So ngayon, madalas ito sa mga multi-cab. Yan, walang mga starter relay or starter relay. So ngayon, mag-i-install tayo ng starter relay. Ang gagawin natin, ito. Halimbawa, naka-install ito ng engine. Nasa loob tayo ng chassis. Ito ang kanyang starter relay. Ito 12 volts. So 12 volts yan. Kapag ganito ang starter relay, yan, mayroon dalawang wire, may pula at saka itim. Mayroon tong dalawang bolt. Yan. Itong bolt, consider as libre ito. Wala itong naka-ground na connection. Wala. So libre yan. Pwede ito sa mismong battery na positive. Ito, pwede ito. So ngayon, ang gagawin natin, unang-una, yung connection dito sa may solenoid ito. Ito yung mil, socket. Kunwari, wire ganyan, papuntang susian. Puputulin natin yan. Ganyan. Pag pinutol na natin, yung karugtong nun, yung papuntang susian, ilalagay natin sa may red wire. Ito. Dito banda sa may isang, kunwari, itong red wire. Ito namang pula at saka itim, may iba naman na starter relay ay ibang color code. Pwede rin baliktaran. Sa dalawang wire na yan, ito ang siguro nakakita na kayo ng mga bus relay. Meron makikita doon na 85 at saka 86. Ito yung 85, ito yung 86. Baliktaran lang yan. Ito namang dalawa, considered as 30 at saka 87 yan. Sa nakaalala sa mga bus relay. So ito ay starter relay ito. Ang starter relay, ito naman ang kanyang konsepto. So pwede ito gawin, i-ground mo yan, i-ground body. Ito papuntang susian. Pwede rin na ito ay i-ground natin papuntang susian. Pero sa makikita natin sa color code ay meron na siyang kulay itim at merong kulay pula. So itong itim, i-ground natin yan. Isasabay lang natin yan dito sa mga bolt na yan. Dahil yan makikita natin yung bolt. Yan, naka-bracket as ground. So ito, i-ground natin yan doon sa chassis. Sa chassis, ito wag sa engine. Kapag naglagay tayo ng starter relay, wag sa engine dahil umuuga-uga ito. Hanggang sa luwag na siya, lumuluwag na siya hanggang malaglag na. Dapat nasa chassis lang tayo pag naglagay ng starter relay. So dito tayo sa connection, balik tayo. So nung na-ground mo na ito sa body, tapos ito, nung pagputol natin kanina, yung karugtong nung mula sa ignition switch, connection dito sa may kulay pula. Yung connection naman dito, ilalagay natin dito sa kabila, pwede rin sa kabila. Tapos ito, papunta ito sa may positive. Mas maganda lagyan natin ng fuse para safety. Para kunwari magka-problema yung starter or hindi na siya mag-stop or nagkuha na siya, yung tinatawag na sumama sa andar, may fuse, maganda. Meron tayong safety fuse. Yan ang magandang gagawin or mag-connection ng starter relay. Kapag halimbawa ay nasa loob na tayo ng engine, yung mga kunwari multi-cab or magpapalit tayo, tapos o minsan yung iba kasi dina-direct na nila, walang starter relay, kaya mapapangkingan natin doon sa pag ini-start. Minsan click or minsan umi-start naman, minsan click, ganun lang. So recommendable maglagay ng starter relay. So sa nakapanood rito,
i-review nyo lang ng i-review itong video natin. Sure, makukuha nyo yung connection nun. So, kapag naglagay tayo ng static relay, as good in condition naman yung ating starter motor bago tayo maglagay ng static relay. So, ang logic naman dito is para lang mapalakas yung solenoid switch natin. Dahil kapag in-start natin yun, yung power ng ignition switch ay nagbabawas yan papunta rito dahil dadaan pa siya ng accessories, on-off. Minsan yung on-off is na mayroon pang tinatawag na ignition 1 at saka ignition 2. Saka pa siya aabot sa start. So minsan yung kuryente hindi na siya aabot ng 12 volts. Kaya maglalagay tayo ng static relay para yung halimbawa ito galing ito ng main power positive ng battery papunta rito. Pag start natin, mag-send lang ito ng kuryente itong 12. Pupunta lang siya dito sa kabila. So solid ang kanyang kuryente. Kaya mas maganda meron talagang static relay. So sana kapanood rito. Sa mga baguhan lang ito. Sa mga veterano, so very easy na. Sinishare ko lang ito para to makapag-spread naman tayo ng sharing knowledge video sa mga baguhan. So shout out sa lahat natin ng mga followers dyan. So hindi ko na kayo maisa-isa pero salamat sa lahat ng sumusuporta. Sana nakakatulong itong ginawa nating video ngayon. God bless.